Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Nel Herbito, Chodoro Alonso, Mario Martir, Randy Tan, Ronald Verbosidad, Jamie Amadar. At nais ko na rin ipromote ang aking Pinoy Viral Sports membership. Kung inyo nga nakikita ang join ay maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo ay automatic na kayo sa shoutout at gain na rin sa mga future benefits. Nalalapit na nga ang Olympic qualifying tournament na mangyayari sa July kaya naman marami na ang komento patungkol sa Gilas Pilipinas. Meron ngang positibo at meron din namang negatibo. At tanong ng marami, kakayanin ba ng Gilas Pilipinas na ma-qualify sa Paris Olympic? Alam naman nating lahat na si Coach Tim Cone nga ay bumuo ng 12-man roster na gagamitin sa Olympic qualifying tournament at ito nga ay kinapapalooban ng mga PBA players at gayon na rin ng mga overseas player at meron din mga collegiate player. At sa paniniwala nga ni Coach Tim Cone ay malamang ito na ang kanyang pinaka-solid na lineup na pwede na talagang ipangdapat sa Olympic qualifying tournament. Pagdating naman sa team chemistry ay siguro wala nang problema dahil ang mga players na ito ay nagsama-sama noon pa man sa SEA Games hanggang Asian Games at pagdating din sa FIBA qualifying tournament. At syempre, meron ding pinakamahusay na coach ang Gilas Pilipinas, walang iba kundi si Coach Tim Cone. Kaya naman sa Olympic qualifying tournament, dito na nga masusubukan ang Gilas Pilipinas sa Georgia at ang pinakamahigpit sa lahat ang number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia. At maraming ang mga komento na hindi daw talaga kakayanin ng Gilas Pilipinas ang Latvia dahil unang-una home court advantage dahil ang laban nga ng Gilas at Latvia ay gagawin mismo sa may baluarte ng Latvia sa Riga, Latvia. At bukod pa doon yung mga players ng Latvia ay mga NBA players na kabilang na lang dyan si Kristaps Porzingis na superstar nila. Kaya naman sa home court advantage at idagdag mo pa ang crowd at sa mga players ay masasabi nating lamang na lamang talaga ang Latvia. Ngunit may kasabihan nga, maliit man ay nakakapuwing din. Hindi naman natin pwedeng maliitin ang ating national team na Gilas Pilipinas dahil unang-una ay underdog nga ang Gilas Pilipinas. So ibig sabihin ay masasabi nating wala namang mawawala sa Gilas Pilipinas dahil sumusubok lang naman tayo sa Olympic qualifiers. So ang pressure talaga ay nasa Latvia dahil mapapahiya sila pag tinalo sila ng Gilas Pilipinas. Yung sa Gilas lang naman ay nagbabaka sakali lang tayo na makasilat tayo sa Olympic qualifying tournaments. Kaya naman lumalabas na underdog ang Gilas Pilipinas. At ang underdog nga na Gilas Pilipinas ay marami na nga tayong beses na nakapasok sa Olympic qualifying tournament at ginagawa naman natin ang ating makakaya. At ang Gilas Pilipinas habang humihirap ang laban ay dun nga ginaganahan. Kagaya na lamang ng nangyari sa Asian Games kung saan pinataob nga ng Gilas Pilipinas ang China sa kanilang mismong baluarte. At take note, napaka-pressure ng laban na yon ngunit na-overcome ng Gilas Pilipinas sa tulong na rin ni Justin Brownlee. Kaya naman sabihin nating underdog talaga ang Gilas Pilipinas kontra nga sa Latvia at sa Georgia. Ang importante naman ay sumusubok ang Gilas Pilipinas na talunin ang mga powerhouse team at pag na-motivate at ginanahan ng Gilas ay kabahan na ang Latvia at gayon na rin ng Georgia. At ang inaasahan pa nga ni Coach Tim Cone na magi-step up sa Olympic qualifying tournament ang dalawang bagitong player ng Gilas Pilipinas na si Carl Tamayo at ito ngang si Kevin Kembao. Malaking bagay kasi na kapag pumutok itong si Kevin Kembao at gayon na rin itong si Carl Tamayo halimbawa na lamang kontra Latvia ay malaki ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na dumikit o baka tayo pa ang manalo kapag nagkataon dahil alam naman natin ang kapasidad ni Kevin Kembao na para bang NBA player lalong lalo na
Kapag pumutok ito sa Gilas, Pilipinas ay paniguradong malaki ang maitutulong niya sa Olympic qualifying tournament. At eto ngang si Carl Tamayo ay pinagkatiwalaan din ni Coach Tim Cone upang kumatawan sa Gilas, Pilipinas sa Olympic qualifying tournament dahil alam nga ni Coach Tim Cone ang kapasidad ng isang Carl Tamayo at malaki ang maitutulong sa Gilas, Pilipinas. Samantalang sa ibang balita naman, sikat na sikat din pala ang Barangay Ginebra sa ibang liga sa Asia, partikular na sa IBL Indonesia. Dito kasi sa larawan na ito ay makikita natin ng mga Indonesian na nakipag-selfiehan kay Justin Brownlee at take note, nakasuot pa sila ng jersey ng Barangay Ginebra. Ibang level talaga ang Barangay Ginebra dahil kahit sa Indonesia ay sikat na sikat. Samantalang sa naging laban naman ng Barangay Ginebra sa Meralco Bolts nung Game 1 nga ay talaga namang pinahirapan ng Barangay Ginebra ang Meralco Bolts at hindi nga pinaporma, kaya naman nakuha nga ng Barangay Ginebra ang Game 1. Ngunit tila ba na iba ang ihip ng hangin dahil nung Game 2 naman ay bumawi ang Meralco Bolts at ang Barangay Ginebra naman ang kanilang pinahirapan, kaya naman tabla na ang serye sa Game 7 ng semifinals. Kaya naman marami ang nagtatanong, sino nga ba talaga ang Dejado at Yamado dahil pareho ngang magaling na coach ang umahawak sa Barangay Ginebra at Meralco Bolts, at masasabi nating matagal na talagang magkaribalang ang Barangay Ginebra at ang Meralco Bolts at para din silang kalebel ng Manila Clasico ng Magnolia at Barangay Ginebra. Kaya naman kaabang-abang talaga ang Game 3 kung sino nga ba ang makakalamang sa semis sa Game 7, ang Barangay Ginebra ba o ang Meralco Bolts. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo sino kaya ang makakakuha ng Game 3 sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts, at sa tingin nyo sino naman kaya ang makakapasok sa finals? Makuha na kaya ng Barangay Ginebra na makapasok sa All Filipino Cup o baka naman masilat sila ng Meralco Bolts?